Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas, mga ka-RSP. Ngayong buwan ng Hunyo, ating pong ginugulita ang Prostate Cancer Awareness Month, pagkakataon upang bigyang halaga at impormasyon ang bawat Pilipino patungkol sa sakit na ito. Tama ka dyan, Audrey. Kaya naman ang panawagan natin para sa ating mga ka-RSP ay magkaroon tayo ng tinatawag na prostate of mind. Isang paalala para sa ating lahat na mga kalalakihan ay huwag nang mahiya at maging proactive sa pagpapacheck up habang maaga pa. At para gabayan tayo sa tamang impormasyon at kahalagahan ng usaping ito, makasama po natin ang presidente ng European Association of Urology Philippines Chapter, walang iba kundi si Dr. Samuel Vincent Erastorza. Doc Sam, magandang umaga. Magandang umaga and praying to all the viewers out there. Okay. Doc, good morning po. Correct. Correction lang po. I'm currently the president-elect of the Urological Association of Asia. Alright. Ayan. Doc, first of all, para po sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, ano po ba ang prostate cancer at ano po yung dahilan ng pagkakaroon ng sakit na ito? So, ang prostate cancer, ang ibig nun, yung prostate mo, nagkaroon ng cancer, ganun lang. No? Tumubo siya, na cancerous siya. At pwedeng kumalat sa buong katawan at pwede mong ikamatay. Okay? Ang pinaka-common talaga na dahilan dyan, number one, is age. Habang tumatanda, talagang tumataas ang risk mo for prostate cancer. Kasama na ako dyan. Next would be genetics. No? Pag meron sa pamilya na may cancer, tatay, kapatid, lolo, tito, na may prostate cancer, tumataas rin ang risk mo for prostate cancer. Yun po, sa ngayon, yan pa lang talaga ang napag-aalaman ng siyensya kung bakit nagkakaroon ng prostate cancer ang isang lalaki. Okay. Doc, kadalasan po kasi sa ating mga lalaki, kapag walang masakit, yan, hindi magpapatingin sa doktor. Ano-ano po ba yung mga paunang symptoms o red flags na dapat bantayan ng kalalakihan? Yan ang problema sa prostate cancer, no? Kasi tapos pang tuloyan na cancer. Meron ka ng cancer pero usually wala ka pang simptomas sa simula. No? Pag maliit pa lang ang cancer, gatuldok pa lang sa doon sa prostate mo, wala ka usually nararamdaman. Hindi siya nagbabara sa daluyan ng ihi. No? Wala ka nararamdaman sa katawan. Nararamdaman mo na lang ang prostate cancer pag medyo advanced na siya. Pag kumalat na sa buto, sumasakit na ang buto. Pag masyado na siyang malaki at umiipit na sa daluyan ng ihi, no? At nagkakaroon ng problema sa pag-ihi. Pero by that time, wala na. Medyo advanced na yung prostate. Kaya sinasabi namin lagi sa mga kalakihan, no? Talaga, and hindi lang dyan sa Philippines, but worldwide, pag tungtong ng 40, meron o walang simptomas, dapat nagpapacheck up na for prostate cancer. Katulad lang sa babae, walang naramdaman, pero pagdating sa isang edad, 40, 45, papa-examine na sa breast. Whether may nararamdaman o wala. So, ganun din sa prostate cancer. Pag tungtong ng 40, meron o walang simptomas, dapat nagpapacheck up na para for screening for prostate cancer. Okay. Well, Doc, speaking of check-up, marami pa rin kalalakihan ang natatakot o kaya naman nahihiya magpa-check up dahil iniisip na nila masakit yung procedure or nakakabawas daw ng pagkalalaki. Pwede niyo po bang pakipaliwanag po, paano po ba yung ginagawang screening sa ngayon? Okay, so pag nagpapatingin isang lalaki, tanong muna namin kung may mas ba sa pag-ihip. Next, i-check namin yung prostate, sinasalat. And the only way na salatin niya is through a digital rectal examination, no? Hindi digital na electronic, kundi digital daliri, no? Sinasalat namin, ginagawa namin rectal examination para masalat namin ang prostate. Pag ang prostate kasing lambot ng tip ng nose, most likely benign 'yan. Pero pag kasing tigas ng forehead or ng knuckles sa kamao, no, yung bukol-bukol na ganito, yan ay sign ng prostate cancer. But despite that, pag maliit pa lang ang prostate, pwedeng hindi pa rin masalat yon. So meron pa kaming dinadagdag na test which is called PSA or Prostate Specific Antigen. Sa dugo yon. At siya ang nagbibigay sa atin ng idea kung paglaki ng prostate, may possibility ba ng prostate cancer. So yun po. Well, yan kasi natatakot ng mga kalakihan kasi feeling nila
nawawala ang pagiging pagkalalaki nila pag nag-rectal examination. But unfortunately, that's the only way we can really feel for the prostate. No? Mas pa siya, sensitive, no? Kumpara sa ultrasound dyan, or minsan pa yung mga CT scan. Kaya talagang ginagawa yan kahit sa Europa pa. Inyot, sa Pilipinas, even sa Europe, sa US, ginagawa pa rin yung tawag na rectal examination. Okay, Doc. Paano naman yung gamutan nitong prostate cancer? Well, ang prostate cancer would be the same as all the other cancers. Depende sa stage. Stage 2, stage 2, stage 3, stage 4. Okay? Just like with all other cancer, gusto natin makuha ang prostate cancer stage 1. Kaya gusto natin early screening para makuha natin yon. And then, ang pinaka-worst would be stage 4. Kalat na sa buong katawan. Halos wala ka na magagawa doon. No? Ang magagawa mo lang doon is pahabain ng buhay mo, pababain ng mga komplikasyon, yung paghihirap mo. So gusto natin stage 1, wherein ang cancer nandun lang sa prostate. At pag yung sa stage 1 pa lang ang cancer, or even stage 2, mataas ang chances for cure. And dito, ang dami mong options. Surgery, radiation, or even gamot-gamot lang. No? Ang sa prostate cancer, bihira kaming magbibigay ng chemotherapy. No? So sa amin, it's more about hormonal therapy. And ang kagandahan sa prostate cancer, mabagal siyang tumubo. For example, if we catch the prostate cancer now, stage 1 lang siya, it might take 5 to 10 years bago kumalat without treatment. No? And pag kumalat ng cancer, nasa buto na, buong katawan na, it will take about 1 to 2 years bago mamatay ang pasyente without treatment. So imagine mo na lang, if maggamot natin yung prostate cancer, mataas talaga ang chances for cure. When you say cure, talagang natanggal mo na ang cancer. Wala nang naiiwan at hindi na siya tutubo ulit. So that is the real importance bakit gusto natin makuha ang cancer at the early stage. Kaya dapat early screening and detection. Okay, Doc, para hindi na nga umabot yan sa gamutan, baka pwede pa maiwasan. Bukod po sa medical check-up, ano po yung may papayo nyo na simpleng pagbabago sa lifestyle o diet sa pang-araw-araw na gawain na pwedeng gawin ng isang lalaki para makaiwas dito sa prostate cancer? So, emphasis na lang po, no? Again, age, no? Yung ang mga dahilan, age. Lahat tayo tumatanda. So, wala kang magagawa doon. 2, genetics. Wala ka din magagawa doon. So talagang pinaka-best talaga natin na panlaban sa prostate cancer is early detection and treatment. But anyway, may mga pag-aaral na nagsasabi na maaari mo mapigilan ang prostate cancer if, ang term dyan ay maaari, hindi ibig sabihin, pag ginawa mo to, talagang mapipigil prostate cancer. Lang ang ebidensya on this. Mapipigilan mo pag healthy diet, magandang pangangatawan, hindi mataba, hindi obese, pag-inom na maraming tubig, pagkain na more on vegetables and fruits, and then lalo na yung mga mataas sa lycopene, like tomato. So, all these things ay maaaring makapag-pigil sa prostate cancer. But again, evidence on that is not really very strong based on existing data and existing science. Ganun pa man, bibili na ako ng maraming kamatis mamaya. Doc, may balita namin na upcoming event po kayo para sa ating mga haligi ng tahanan this Father's Day at may free prostate cancer screening. Yun po, meron po ba nito at saan po ito magaganap? Okay, so every year, the Philippine Urological Association promotes health awareness, And merong libreng examination sa mga kalakihan, edad 40 pataas for prostate. And ito, ginagawa to a day before Father's Day. And for this year, it would be June 13. And that is nationwide, As you can see, andyan po yung poster.
andyan po yung mga details na where they can contact, no? Meron kaming online platform for that. You can look at that, no? And take a look kung ano ba ang centers na malapit sa inyo, no? And then, you can have your free check-up, no? Libre po yan, binibigay ng Philippine Urological Association para sa mga kalakihan for Father's Day. Well, on that note, maraming salamat po, Doc Sam Irastorza, sa pagbibigay ng inyong oras at ng inyong mga kaalaman sa prostate cancer. Lalo na ngayong Prostate Cancer Awareness Month sa aming ngayong umaga. Thanks, Doc. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din po sa inyo and good morning to everyone.